Sa mga taga-Korinto, mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong nalaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sa silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat at paumanhin sa boses po ni Father. Nag-concert po si Father sa banyo, kaya nasira po yung kanyang boses na ganito. Gayon pa man po, totoo nga, isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito sa ating pong Ebanghelyo at narinig ang paalaala, ang bilin po ng Panginoon na nawa ang ating salita maging simple, maging payak, pero kailangan maging totoo. Hindi kailangan ng pexman, no? Pangako. No? Marami ka pong dalagay na collateral para lang po yung tao ay maniwala sa sabihin mo. Minsan pa nga, narinig ko yung mga kabataan, pexman, mamatay man ako. May ganun po mga talagang ipinupusta kung totoo, hindi yung kayang sinasabi. Sa ating pong Ebanghelyo, ang sabi po ng Panginoon, let your yes mean yes. Let your no mean no. Anything beyond that ay hindi na po galing po sa atin pong Diyos. Nawa po, ating maunawaan ang nais po sabihin ng ating Panginoon na ang salita po ng tao, kailangan po mayroon pong bigat, mayroon pong bisa. Paano? Kapag ang ating pong salita ay, ito po ay nagmi-mirror sa katotohanan. Sa tuwing pong ating salita, it comes from the truth. It comes to have weight. At pag ang ating pong salita ay mayroong katotohanan, ito po ay mayroong kapangyarihan. Hindi po ba, nung likain po ng Diyos ang sangnilikha, ang kanyang gamit lang po ay salita. Ang sabi sa Bible, nang likain niya po ang araw, ang buwan, ang sabi niya, magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga hayop sa dagat at sa himpapawid. Lahat po ng iyan ay gamit lamang po ang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang kanyang salita ay uugat lagi sa katotohanan. Minsan po, yan siguro ang dahilan kung bakit po parang yung ating mga salita ay wala pong bisa. Kasi para bang ang ating salita these days, sabi nga po nila, words have become so cheap. Katunayan po, parang nakaka-insulto para sa atin na para lang yung tao ay maniwala sa iyong sinasabi, kailangan mayroong kasulatan, kailangan mayroong kontrata, kailangan mayroong collateral. Kasi ngayong mga panahong ito, words have become cheap. Ngayong mga panahong ito, parang yung tao ay dapat hindi mo mapaniwalaan dahil sa kanyang sinabi, sa kanyang salita. Ito siguro po ang magandang paalala at panawagan po sa atin. Nawa, ang ating mga salita muli magkaroon po ng kapangyarihan. Na pag ating sinabi, ang mga tao may niwala, ang mga tao susunod. Kasi alam nila, ang iyong salita ay nag-uugat sa katotohanan. Nawa po, sa lahat ng atin pong sinasabi, ito po ay magbukal sa katotohanan na galing po sa Diyos. Nawa po ang ating pong sinasabi ay magkaroon ng bigat at kapangyarihan. Sapagkat ito po ay totoo. At hindi mo na kailangang magsabing pexman, mamatay man, o kailangan mayroon pang presyo, kailangan mayroon pang kontrat at kasunduan. Dahil po sa umpisa, ang mga salita po ng tao ay makapangyarihan. Na pag iyong iutos sa isang bagay, sabi nga ng Panginoon, di ba? Pag yung bundok, sabi mo sa bundok, ikaw ay malipat, yun na yung susunod. No? Maybe, that may be an exaggeration or that may be true in itself. Ang punto po ng Panginoon, words are truly powerful when words come from truth. Ang tanong po sa bawat isa sa atin dito, ang mga tao ba sa ating paligid, ang iyong anak, ang iyong magulang, ang iyong mga kaibigan, pag magsalita ka ba, naniniwala ba sila kaagad? Sila ba ay sumusunod? May kapangyarihan ba ang iyong salita? O baka naman, pag tayo salita, yung mga tao ay kumukunot yung noo at ang tanong, totoo kaya yan? Mayroong pagduda. Hayaan niyo po ngayon, manalangin po tayong lahat na nawa, tunay nga maisabuhay natin sa ating salita ang katotohanang ibinigay sa atin ng Panginoon. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming mga kapatid, kayo pong lahat nawa iyo pong basbasan ng Espiritu ng katotohanan. Nawa po muli maisabuhay namin kung ano po ang totoo, kung ano po ang tama. Nang sa gayon ng aming salita, magkaroon ng bigat at kapangyarihan. Na sa aming pagsasalita, totoo, ang mga tao ay maniwala, ang mga tao ay sumunod. At tunay nga, ang katotohanan ang maging daan upang magkaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo,
sa aming pong lipunan. Ang lahat ng ito ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.